Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Magandang araw Pilipinas! Nasa ang sulok ka man ng bansa, kasama ka sa aming misyon, ang ibahagi ang good news. Sa programang hindi lang basta balita ang hatid, kundi mga kwentong puno ng pag-asa, inspirasyon at mahalagang kaalaman. Live tayo sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako po si Rovic Manuel at ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating unang The Better News ngayong araw, glow up is real. Matapos ang mahaba-habang pagtitiis sa mistulang libreng hike sa tinaguriang Mount Kamuning sa Quezon City, opisyal lang binuksan sa publiko ang Kamuning 2.0. Dito tampok ang newly renovated footbridge at bus station na hindi lang moderno, kundi aesthetic din ang disenyo. Ang mga detalye sa report ni Arnold Herrera. Fasten your seat belts dahil paparating na tayo sa Kamuning 2.0. Glow up is real ang peg ng newly renovated at integrated Kamuning Footbridge Busway Station Project sa Quezon City 9 na buwan mula nang ipabaklas ito ni Pangulong Bongbong Marcos sa Department of Transportation. Tampok sa Kamuning 2.0 ang minimalistic at aesthetic pero passenger-friendly na disenyo. Malayong-malayo sa tinaguriang Mount Kamuning dahil sa taas ng dapat akyatin para makatawid sa kabilang bahagi ng kalsada. May white at beige na kulay na malamig sa mata. Mas mababa na ang hagdanan. May elevator at lift para sa physically disabled, matatanda at mga naka-wheelchair at pinalamutian din ng mga bagong ilaw at mga halaman. Personal itong pinasinayaan at ininspeksyon ng First Family kasama sina Transportation Secretary Giovanni Lopez at Public Works Secretary Vince Dizon. So far, I'm happy to see that this is the sort of thing that ito naman ay kaya naman palang gawin. Hindi naman ganun kahirap at basta desidido tayo na ayusin natin ang commuter experience. Ito ay isang bahagi lang dyan. Ang susunod na ngayon dito ay titiyakin natin yung maintenance niyan lahat. Samantala, nag-upgrade din ang busway station layout mula sa komportableng mga upuan hanggang sa mas malinaw na station signages at wayfinders na magpapadali sa buhay ng mga commuter. Gumastos ng 87.3 million pesos ang DOTR para sa rehabilitasyon ng Kamuning Footbridge at Busway Station na ayon kay Dizon ay bahagi rin ng EDSA Rehabilitation Project. Inaasang mapapataas ng proyekto sa 8,000 ang mga pasaherong gagamit at makikinabang sa Kamuning Station. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, nagkasundo naman ang Pilipinas at ang bansang Singapore para sa mas pinatatag na social protection programs. Kabilang sa mga target ng naturang kasunduan, ang pagpapalawak ng implementasyon at pagbabahagi ng kaalaman sa first 1,000 Days of a Child program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ang The Better News ihahatid ni Mili Borja. Lumagda sa isang Memorandum of Understanding o MOU sina Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian at Narcagos Zulkifli, Minister for Social and Family Development ng Singapore, sa isang seremonya sa Makati City. Layunin ng kasunduan na palakasin ang kooperasyon ng Pilipinas at Singapore sa mga programang may kaugnayan sa social protection, child protection at family and child development.
Kabilang dito ang pagpapalawak ng implementasyon at pagbabahagi ng kaalaman sa First 1,000 Days of a Child program ng DSWD. Sa ilalim ng MOU, magkakaroon din ng palitan ng impormasyon at karanasan ng dalawang bansa sa pagpapatupad ng mga inklusibong programa para sa mga persons with disabilities at kababaihan. Bahagi rin ng kasunduang ito ng pakikiisa ng dalawang bansa sa layunin ng ASEAN Socio-Cultural Community na bumuo ng mas matatag at inklusibong komunidad sa rehiyon, kung saan pantay ang oportunidad para sa lahat, lalo na para sa mga vulnerableng sektor ng lipunan. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Muling paiigtingin ng Department of Health o DOH ang mga hakbang at programa nito sa ilalim ng bagong Balikbayan Act para sa mga Overseas Filipino Workers o OFW, kung saan bibigyang pansin ng kagawaran ang mga kondisyong medikal at mga umuuwing OFW na hindi kadalasang nagagamot. Sa ilalim ng batas, bibigyang prioridad ang pagbibigay ng comprehensive health at mental health services sa mga migrant workers. Kasunod na rin ang idinulot na trauma na nagpapatuloy na tensyon sa Middle East. The better news naman para sa mga kababaihan. Bilang pagdiriwang ng National Women's Month ngayong Marso, mayroong espesyal na handog ang Philippine Statistics Authority o PSA para sa mga kababaihan. Magbibigay kasi ng libreng birth at marriage certificate ang PSA sa mga ito tuwing Lunes ngayong buwan ng Marso. Ang mga detalye sa report na ito. Magbibigay ang Philippine Statistics Authority o PSA ng libreng birth at marriage certificates para sa mga kababaihan sa Maynila tuwing Lunes sa buwan ng Marso 2026. Bahagi ito ng kanilang inisyatiba sa pagdiriwang ng buwan ng mga kababaihan ngayong Marso. Ayon sa PSA, maaaring mag-avail ng libreng serbisyo sa mga piling Civil Registry Service o CRS outlets sa National Capital Region. Kabilang dyan ang mga lugar sa Quezon City, Caloocan, Muntinlupa, Makati, Parañaque at Valenzuela. Gayunman, limitado ang bilang ng mga sertipikong ipagkakaloob ng libre at nakabatay rin ito sa pasya ng bawat CRS outlet na pupuntahan. Para naman makuha ang libreng serbisyo, magpakita lamang ng isang valid ID ang mga babaeng nais kumuha sa mga CRS outlet ng PSA. Samantala, ayon pa sa ahensya, bukod dito, magkakaroon din sila ng civil registration at national ID caravan sa March 27 sa San Jose del Monte, Bulacan. Dito naman maaaring magpa-register, magpa-validate ng national ID at kumonsulta para sa iba pang mga katanungan. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Usapang libre pa rin tayo dahil may alok na ring free ride ang Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX sa lahat ng mga kababaihan ngayong Marso. Kung anong araw at saang ruta ang libreng sakay na yan, alamin sa report ni Dustin Bayod. Kayo po ba ay mga babae na nais magpunta ng Cubao? Kung oo, sagutan ng Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITEX ang inyong pamasahe dahil kasabay na pagunitan ng buwan ng kababaihan ay may alok itong libreng sakay. Ngayong buwan ay may enjoy ng mga kababaihan ang libreng sakay promo ng PITEX na tipid na rin sa pamasahe. Nagsimula ito noong March 3 kung saan libre ang pamasahe mula alas 5 hanggang alas 9 ng umaga at ganun din oras pagdating ng hapon at gabi. Ang libreng sakay ay maaaring ma-avail ng female passengers tuwing Martes at Huwebes ng kada linggo. Para sa mga nais makalibre, ayon sa PITEX ay magtungo lamang sa Gate 10 Bay 5 ng naturang terminal. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita, mahigit 100 interactive smart televisions ang pinamahagi ng lokal na pamahalaan sa mga elementary at secondary school sa probinsya. Ang inisyatiba ay sa ilalim ng Special Education Fund na layong makatulong sa pag-aaral ng mga estudyante gamit ang mga makabagong teknolohiya. Ang mga detalye sa report ni James Galange. Namahagi na may isang interactive smart television na lokal na pamahalaan ng Ilocos Norte sa 382 paaralan sa kanilang probinsya na makatutulong para sa mga mag-aaral at guro. Kung saan naglaan na may 74 na milyong pisong pondo sa ilalim ng Special Education Fund na para sa mas makabulang learning experience, lalo na ngayong panahon ng pag-usbong ng teknolohiya. Ayon kay Ilocos Norte Schools Division Superintendent Renato Valderas Jr., inaasang mas makakalikha ng mga makabagong learning techniques ang mga guro. Habang pinopromote naman sa probinsya ang pagiging technology-enabled education ng mga paaralan.
Inaasahang madadagdagan pa ang mga ipapamahaging TV ngayong buwan upang mas maraming estudyante at guro ang matulungan ngayong 21st century learning. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo naman ng palakasan, target ng Philippine Sports Commission o PSC na magtayo ng isang National Arnis Academy sa Cebu. Ito ay bahagi ng pagpapanatili at pagpapalakas ng mga katutubong sport sa bansa. Basta sa balitang sports, ihahatid yan ni Matchpoint Mili Borja. Pinag-uusapan ng Philippine Sports Commission at University of the Philippines Cebu ang pagtatatag ng isang National Academy para sa Arnis o Eskrima bilang pagkilala sa yumaong Supreme Grandmaster na si Ciriaco Cacoy Cañete. Pinag-aaralan ni na PSC Chairman Patrick Gregorio at UP Cebu Chancellor Leo Malagar ang posibleng pakikipagtulungan upang maitayo ang akademya sa loob ng campus ng UP Cebu. Layunin ng inisyatibong ito na parangalan ng ambag ni Cañete, isang kilalang maestro ng Filipino martial arts na nagtaguyod at nagpalaganap ng arnis sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ayon sa PSC, bahagi rin ito ng kanilang layunin na mapanatili at mapalakas ang mga katutubong sports ng bansa habang pinapalawak ang paglinang ng talento sa grassroots level. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng showbiz, bumuhos ang pagbati at paghanga kay Rica Paralejo dahil matagumpay niyang natapos ang 2026 Tokyo Marathon. At may good news din para sa Pinoy fans ng British-Norwegian band na A1. Kung ano yan, alamin sa report ng ating showbiz Angel. Sa oras na 4 hours, 57 minutes and 44 seconds, matagumpay na natapos ni Rica Paralejo ang 42-kilometer run sa 2026 Tokyo Marathon sa Japan. Bukod sa tibay ng legs, tinutukan din nito ang pagkakaroon ng proper nutrition and sleep. Tinapos ng aktres ang post sa isang inspiring message sa followers na if kinaya ko, kaya nyo. Ito ang first full marathon na sinalihan ni Rica na nag-celebrate lang din ng 45th birthday nitong weekend. Samantala, sa ibang balita, magbabalik Pinas ang Like a Rose hitmakers na A1. Pinamagatang Love in the Philippines Tour, mga harana ang British-Norwegian band sa Cebu sa October 16, na susundan ng Manila concert sa New Frontier Theater sa October 17. Kung matatandaan, February last year nang huling bumisita ang A1 sa Pinas bilang bahagi naman ng kanilang Valentine's Tour. Para sa DZRH TV, ito po ng Showbiz Angel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At dyan na po nagtatapos ang aming paghahatid ng mga balitang siguradong pampagaan ng pakiramdam, pampaganda ng araw at mampasigla ng inyong buhay. Magsama-sama muli tayo bukas para sa panibagong hanay ng mga kwentong hindi lang basta good news, kundi the better news. Para naman sa ating mga viewer online, huwag kalilimutang mag-comment ng inyong feel-good stories sapagkat ang malit na kwento ngayon, maaaring maging malaking inspirasyon bukas. Ito ang The Better News. Ako si Rovic Manuel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.